Okay, we're going to knot tying. So, kailangan meron tayong tali na hawak. May gamit tayong equipment natin is tali. Ang gagawin natin ngayon is first, the square knot. Kailangan ito, dalawang dulo, kailangan hawak natin. First step, the square knot, kailangan ito, iipapaibabaw natin siya dito. So, magiging ganito siya. Para siya magiging butterfly. Then, kapag kung ano yung inibabaw mo dun sa inibabaw mo, yun din yung iikot mo. Then, magiging ganito siya. Okay. Tapos, ganun din. Kung anong ginawa mo sa una, ganun din ang gagawin mo sa pangalawa. Kung ano yung pinaibabaw mo, yun din ang iikot mo. So, magiging ganito siya. Yan. So, ang square knot natin, magiging ganito ang kalalapasan. Ang square knot natin. So, yan. Tapos, kapag okay na siya, pwede na natin siya hinahin. Okay. Magiging ulit lang. Yan. Ito. So, magiging ganyan na siya kapag nalapasan natin. So, that is the square knot. Okay, next naman natin is ang tinatawag natin surgeon knot. Ang surgeon knot, ang process ng surgeon knot is ganito. Kailangan hawak pa rin natin yung sa dalawang dulo. Ito, yung dalawang dulo, tapos ito, kung nakikita nyo, humawak ko dito sa gitna. Ikatulad ng sinabi ko kanina, ibabaw natin. Kung ano yung ibabaw natin, ikot natin. Pero sa surgeon knot kasi, ang kailangan natin gawin is dalawang ikot. Dalawang ikot sa surgeon knot dito sa baba. Yan. Dalawang ikot. So yun, tapos ganun din, ibabaw natin, ikot natin, parang sa square knot lang noong una. Ganun din yung process niya. Pero ang sa surgeon knot kasi, ganito ang kalalabasan niya. Mas malaki sa baba kaysa sa taas. So ganyan, so pwede na natin siyang hilain. Yan. Okay. So yun. Okay na. So ito ang tinatawag natin na surgeon knot. Now, next po is the constrictor knots. Ang constrictor knots po, kailangan ito. Hawakan muna natin sa dulo. Tapos, wala tayong gamit na iba. So, ang gagawin na lang natin dito sa kamay. So, ito kailangan ipaikot muna natin siya dito sa ating kamay, sa ating daliri, rather. Pag pinaikot natin siya dito, sabi ganyan itsura niyan. So, pangalawa, ipapaikot lang natin ulit siya. Tapos, kailangan, pag pinaikot mo siya dito sa kabilang area, ito, kung dito sa harapan is hiwalay siya, dito naman sa is kailangan naka-X. Yan. Kung nakikita nyo is naka-X. Yan. Ngayon, ang gagawin naman natin dito sa remaining, wait lang, paluwangan lang natin, masyadong masikip yung nagawa ko, nahila ko. So, ang gagawin naman natin ngayon sa remaining is, kailangan lang natin siyang i-fold. Kapag na-i-fold na natin siya, kapag na-i-fold na natin siya, kailangan lang natin siyang ipasok here from bottom to top. So, ipapasok na natin siya. So, pag naipasok na natin siya, yun, pwede na natin siyang hilain para sumikip yung constrictor knot natin. So, yun, pwede na, nahila ko na siya. So, ganito ang kalalabasan. So, ganyan, kapag, para malaman mong okay siya, or pasado yung natin, yung ginawa natin, kapag hinihila mo to dito, is hindi siya nagre-release. Pero yung dun sa finold mo, kapag hinila mo siya, dun siya mag-re-release. So yun, nag-release, di ba? So that is the constrictor knot. Okay, so the next knot tying that we need to do is the fisherman's knot. So kailangan hawakan muna natin yung bawat dulo, and then kapag naipantay na natin yung bawat dulo-dulo, gawa tayo ng ito, gawin natin to. After nun, i-release natin yung dito sa left side. And then after nung natin, gawa tayo ng underhand loop. So yung underhand loop na to is po ito lang. Ikot lang natin siya. Kapag naikot na natin siya, is itali natin siya dito. Ipasok itong maliit na area na to. Ito yung ipapasok natin siya dito sa butas na to. From out to in. So magiging ganito siya. Ito, magiging ganyan itsura niya. So pwede na natin siyang hilahin. So next sa next procedure natin, same steps lang din ang gagawin natin.
ito, yung dulo, ikot lang natin siya dito. Gagawa tayo ng underhand loop. After nun, is ipapasok lang din natin siya dun sa may ginawa natin na underhand loop. From in to out. So, ito. Ano lang din ginawa natin. So, yun. Ang fisherman's knot, ito. Kapag hinila mo siya dito, luluwang. Pero pag hinila mo to, ito. Pag hinila mo to, is magdidikit tong dalawa. Yan. Kapag, okay, ulitin natin. Pag hinila mo tong dalawang maliit na to, is luluwang yung area natin. So, yun. That is the fisherman's knot. So now we're going to do some loop knots. So ang una natin gagawin sa loop knots is yung bowline. Paano ba ang gawin ang bowline? Ang bowline kailangan ito. May gamit pa rin tayo syempre. Tapos, ito. Gawa tayo ng underhand loop. Ito, underhand loop. Kapag nakagawa na tayo ng underhand loop, itong dulo is ipapasok natin siya from out to in. And then, itong base natin, ilalagay natin siya sa ipapasok natin siya sa base natin from in to out. Then after kapag naipasok na natin, itong natitirang ito dito natin siya ipapasok. Ayan. Ito, yan. Kapag naipasok na natin, we can now already pull it. Yan. Yan. Okay? This is what we call the bowline. So pasakipan lang natin siya. Ito, okay na siya. Yan. This is what you call the bowline. So, okay na siya. Kapag hinila mo siya, hindi siya nagre-release. Itong isa, kapag hinila mo rin siya, hindi rin siya nagre-release. So, this is what we call the bowline. Okay, now the next one is the bowline in a bind. So, kailangan pantay yung dalawang line natin sa dulo sa dulo. And after that, ito, hawakan lang natin sa dulo. And then, gawa tayo ng underhand loop. Ito, underhand loop. Yan. Kapag nakagawa na tayo ng underhand loop, itong dulo ng isa natin na nakatali is hahawakan, ipapasok lang natin siya from out to in. Kailangan hindi siya buo. Kailangan meron pa rin yung butas dito. Kasi, ang goal natin dito is kunin tong dulo. Tapos, kapag itong una natin ginawa, yung na-fold natin, ikukunin natin yung natitirang and then, ipupull natin siya ng ganito. Yan. So, kailangan na nating pasikipan to. To test if talagang ba siya, kung hindi siya lumuluwag. Yan. So, nakikita natin. Yan. So, this is the bowline in the bite. Bowline in a bite. So, ayan. So, ayan siya. Kahit anong natin, hindi siya nag-re-release. Now, the next one is the shet bend. So, paano nga ba to? So, sa shet bend natin, kailangan ito. I-fold na lang. Ito yung dalawang dulo. So, I need this. Ito. I-fold na lang ulit natin. Gawa tayo na underhand. Fold lang natin. And then, yung isang dulo kanina, kailangan lang natin siyang i-insert from out to in. And, i-round natin siya. Yan. So, magiging ganyan na siya. Yan. So, magiging ganito na siya. And after that, itong dulo na isa natin, if we need to insert this one dun sa isa ni-round natin. And after that, we can now ito, pag nipasok natin, punta tayo dito sa may base. Tapos pwede na natin siyang hilain. Okay? Kapag nahila na natin siya, okay na. Pwede na nating bitawan yung dalawang end line natin. End line. So, pwede natin siyang bitawan. And yan. So, this is the single lang. So, now, the next one is double sheet bend. Okay, so ngayon, kailangan natin gumawa ng bite. Tapos, after that, kung nakagawa na tayo, ay yung isang dulo kanina, pasok lang natin and round over.
So, since double round over ang gagawin natin, i-round over ulit natin. So, ito, pangalawang round over na natin siya. So, makikita nyo, dalawa. So, ganun. And then, we will insert itong dulo, ito, we will insert this ngayon dito sa pangalawang natin ginawa. Ito, we will insert this one. Okay. And then, pupunta tayo ngayon sa base. Ito. Okay, so yun nakikita natin. Ipapasok natin siya dito. And punta tayo dun sa line niya. Main line. Pwede natin siyang hilahin ngayon. Yan. So, magiging ganito ang kalalabasan na. Yan. So, this is the double sheet bed. So, yan. Mas safety na siya. Mas maganda na siya ngayon. Okay, ang susunod na gagawin natin is the man harness knot. So, ang una natin gagawin, kailangan natin gumawa ng underhand loop. So, paggawa natin ng underhand loop, ito, iikot lang natin. Ito yung mga pwede natin gawin sa hagdanan. Okay? Kapag nakagawa na tayo ng underhand loop, itong line niya na to, ito ipapasok natin dito, silain natin. Ito yung pinakamadali na gagawin. Tapos after nyan, pwede na natin siyang hilain. Yan, hilain. Okay? And other one, gawa pa tayo ng isa. So, ito yon. Ito yung tinatawag natin na man harness knot. So, gawin ulit natin dito sa isa. Igawa tayo ng underhand loop. And then, ito, pasok natin. Tapos, hilain natin. So, nakagawa na tayo. Ito siya. Kung makikita natin, ito. Yan. Ito. Ito siya. Tapos, kapag hinila natin dito, magre-release siya. Yan. Magre-release. So, that's what we call the man harness knot. Okay, the next one is the alpine butterfly loop. So, ang gagawin natin, kailangan hawak, ito, pantay yung ating tali. Ang gagawin natin is gawa muna tayo ng underhand loop. Kailangan, yung underhand loop natin, andito yung edge niya sa may right. So, gagawa din tayo ng underhand loop dito rin sa kabila. So, kailangan din yung isang end loop sa kabilang line natin, andun din sa left side. So, ito. So, ito na yung nagawa natin. Ganyan. So, ang gagawin naman natin kapag nakagawa na tayo ng underhand loop, papatungin natin ngayon para maging isa na ito ang ginawa natin underhand loop. So, kung makikita natin, yung end line na to, yung ginawa natin kanina, yung isa is nasa right, yung isa is nasa left. So, kapag nagawa na natin naging mag-isa na to, yung pinakadulo, pinakadulo na ito, yung natitira, ipapasok natin siya dito sa may butas na nagawa natin na underhand loop. So, after nyan, ang gagawin natin dyan, hawakan ngayon natin itong dalawang dulo. Pagdikitin natin, hawakan natin, tapos hilain na natin. Okay? Tapos i-adjust na natin nagawa natin. Ito, adjust natin to. So, ito yung tinatawag nating alpine butterfly loop. So, ito. Kung mapapansin nyo is matigas na siya, hindi na siya kapag hinihila natin siya, hindi na siya nag-a-adjust kahit anong gawin nating hila. So, this is what we call the alpine butterfly loop. Okay, now the next one is the hitch knot. May dalawa tayong ng hitch knot. Meron tayong two half hitches and the half hitches. So, kailangan natin mag-provide muna. Ngayon ako, siguro ito muna gagamitin ko. So, ang una natin gagawin is the half hitch. So, ang kailangan natin unang gawin is meron tayong pagbibasean and ito ilagay natin. And itong end natin, kailangan ilagay natin dito sa ilalim. So, yan. Tapos, kapag nailagay na natin siya sa ilalim, yan, parang kumbaga nakaganyan lang siya. Ilagay natin. Para lang din siya underhand loop, pero nakaiga na siya. Tapos, itong dulo na to, ipapasok natin dito. And, hilain natin. Okay. Hilain na natin siyang ganun. So, ito yung magiging ganito yung itsura niya. Yan. Magiging ganyan ang itsura ng half hitch. Half hitch. So, yan. Ito yung tinatawag nating half hitch.
Okay, the other one is the 2 half hitches. So, ang gagawin natin, kailangan pa rin natin lang sa stand na to. So, ang gagawin natin, i-ano pa rin natin siya, ito. Tapos, ito pa rin yung line natin and then yung end. Kailangan pa rin natin, yung parang kumbaga yung ginawa natin dun sa half inch, ganun din ang gagawin natin. So, first is, nakaget tayo yan. Itong end natin, ipapasok natin from top to bottom. Okay? Tapos, hilaid natin. And the next one, from ganun ulit, ikot lang ulit natin from end to bottom again. Okay? Tapos silain lang natin, adjust natin. So, ayun. So, ang magiging itsura niya ngayon is magiging ganito. Ito. So, magiging 2 half hitches na siya. Ito ang tinatawag natin na 2 half hitches na kahit hilain natin, hindi siya matatanggal. Ito. Kahit ito mismong hilain natin isa, hindi rin pa siya matatanggal. Okay? Ito yung tinatawag natin ito. 2 half hitches. Okay, so now the next one is the silk half hitch. So ang gagawin natin, ito, gagawa ulit tayo ng underhand loop, pero ilalagay natin siya dito sa may ito. Okay? Ito, underhand loop. After nang nagawa tayo ng underhand loop, etong sobra niya is gagawa ulit tayo ng bite nito. Gagawa tayo ng bite natin. After nun, ito ipapasok natin dito sa ginawa nating underhand loop. And then, pwede na natin hilain yung base, yung natin, main line natin. Okay? Hilain na natin yung main line natin. So, this is for the temporary only. Okay? So, ito. So, magiging ganito yung itsura niya. Ayan. Okay? Pag nahila na natin yan. So, ganyan itsura niya. So, para madali lang din siyang ayan. Madali lang din siyang hilain para mag-release. So, yun ang tinatawag natin silk half hitch. Okay? So, ang gagawin naman natin the clove hitch. So, una, parang may similarities din siya sa constrictor nut natin. So, una natin gagawin is ito. Ilagay dito muna natin sa kamay ko. Okay, sa daliri ko. Okay, una ikot natin. And the next one is ikot ulit natin. Ang ngayon natin is itong dulo na to, yun ang ilalagay natin sa kung mapapansin natin sa constructor nut kanina, yung na video natin is may siya, X, diba? Ngayon, ang gagawin natin, itong dulo na to, itong end ng line natin, yun ang ipapasok natin dun sa may X. From bottom to top. From bottom to top. So, ayan, naipasok na natin. So, pwede na natin hilain ngayon itong dalawa. Itong dulo sa dulo. Pwede natin siyang hilain. So, magiging ganito na siya. This is for just temporary only. Pero naman, kapag lalagay naman natin sa poste or sa something hagdan, ganun, or sa mga kawayan, ganun, or pagtatali natin, kailangan, ito, for the sample, for my improvise, kailangan gumawa tayo ng dalawang hand loop. Okay? Underhand loop. And the next one is the underhand loop. Ang gagawin ngayon natin ngayon ito is pag sasamahin ngayon natin. Yan. Pagpapatungin ngayon natin siya. So, kung makikita natin, pag pinasok natin siya dito, is magiging ganito yung itsura niya. Yan. O, kung mapapansin nyo, hinila ko siya. Yan. Magiging ganito ang itsura niya ngayon. Yan. Ito. Kung mapapansin nyo yan. Okay? This is what we call the glove hitch. Okay. Ito. Ito secure to, sigurado. Okay? So, the next hitch ang gagawin po natin is the timber hitch. Unang gagawin natin sa timber hitch, kailangan gumawa natin ng loop. Ito po yung end natin. Ito po yung improvise natin. Kung halimbawa post natin. Ang una natin gagawin dito is ito. Gagawa tayo underhand loop. Tapos itong end natin, yun ang ipapasok natin from bottom to top. From bottom to top. And then, ang gagawin po natin is gagawa po tayo ng round over dito na gagawa po tayo ng tatlong round over. Ito. Round over, isa. And then, 2. And then, 3. Okay? As we can see, kapag hinila po natin tong base natin, ang main line natin is mas sumisikip po siya. Ayan. Yan. Mas sumisikip po siya. Yan. Ito po.
habang habang hinihila natin. Ito yung makakatulong sa atin. Kahit na mabigat na object siya, the more na mabigat yung object po natin, the more na mas matutulungan niyang sumikip na para makapagbuhat yung main line po natin. So ito, mapapansin po natin. Okay? Ito yan. Ito kasi magaan lang yung improvise natin eh. So kaya ganyan ang mangyayari. So ito po yung magiging itsura nung timber hitch po natin. Ito, ganyan po yung magiging itsura. Sa tatlong ginawa natin na round over. Yan. So the next one is the pipe hitch. So meron ulit tayong improvise na natin. So ang gagawin lang natin sa pipe hitch, gagawa lang tayo ng ng round over ito. Tapos depende sa atin kung ilang ikot yung gagawin natin. Ito, 1, 2. Siguro sa akin, gagawin ko lang is tatlo or dalawang ikot lang. Yan. Tatlo. O, sige. Tatlong ikot. Tapos, ang gagawin ngayon natin is okay, naikot na natin siya ngayon. So, itong dulo, i-insert lang natin siya from bottom to top. Ayan. Tapos ganun ulit. Ulitin lang natin from bottom to top. Tapos hilain na natin yung natin. So, yan. So, magiging ganito yung itsura ng ating pipe. Ito. Pipe hitch natin. Yan. Okay. Mas sumisikip. The more na mabigat yung object natin or yung sa poste natin, the more na hinihila natin ang main line natin, mas sumisikip ang pipe hitch natin. The more na hinihila natin yan, mas sumisikip ang pipe hitch natin. Okay, the next one is the taut line hitch. So, paano nga pa itong taut line hitch na to? So, ang gagawin natin, ito, yung improvise pa rin natin. Ito supposed to be nakahiga to, pero gagawin ko na lang ganito para mas makita natin. So, ang gagawin natin dito, una, gagawa tayo ng loop, and then, gumawa tayo ng loop, tapos, gagawa tayo ngayon ng round over. Depende siguro, gawa tayo ng tatlong round over. First, insert natin from top to bottom para makagawa tayong round over. Uulitin lang natin ng 3 beses. So, yon. Okay? 3 beses. After nito, kapag nakagawa na tayo ng 3 round over, itong end natin, igagawa din tayo ulit ng round over dito sa main line natin. Okay? Tapos, insert natin dito yung ginawa natin, and then pwede na natin siyang hilain. Yung main line natin pwede na natin hilain, and the nut. I-adjust na natin yung nut. So, yan. So, ang magiging kalabasan ngayon nito is ganito ang kalalabasan niya. Kung mapapansin natin yung kaninang round over na ginawa nating 3, kanina is ito 1, 2, 3, tapos ito yung nut na ginawa nating inikot sa main line natin. So, yun. Ito yung tinatawag natin na taut line hitch. Okay, now the next one is the mooring hitch nut. So ang una natin gagawin, okay, ito yung base pa rin natin, improvise pa rin natin, and gawa tayo ng underhand loop. Ito, kagawa na tayo nyon. At tapos itong main line natin, gagawa tayo, i-fold natin to. After nating ma-fold, ipapasok ngayon natin siya sa ginawa natin underhand loop, and then yung end line natin, i-fold din natin, and itong ginawa natin sa end line natin, ipapasok din natin siya dun sa ginawa natin na fold dun sa finold natin sa main line natin. So pag pinasok mo ngayon yan, ito, magiging ganyan siya. Tapos pwede na nating hilain ngayon ang main line natin. The more na hinihila natin ang main line natin, the more sisikip din yung ginawa nating loop. So ayun, eto, wait lang, ipapakita ko sa inyo. Okay, the more na hinihila ko siya, ito yung kalalabasan ng natin. Ito yung tinatawag natin na mooring hitch nut. So, okay, kapag hinila natin yung end line natin, magre-release din siya. So, ayun, yun ang tinatawag natin the mooring hitch nut. Okay, the next one is the tracker hitch nut. So, first, gawa muna tayo ng
one-man harness natin. One-man harness natin. So, una natin, gawa tayo ng underhand loop. Okay, underhand loop. And then, after natin makagawa ng underhand loop, ito, hilain lang natin. Yan. Yan. Wait lang, adjust lang natin. Sa middle, underhand loop. Okay. So, ito na. Nakagawa na tayo ngayon. And then, the next one is, ano natin, nandito yung puno. Ito. Tapos, insert natin to sa loob. Dun sa ginawa nating laman harness. Tapos, ikot natin. Gawa tayo ng underhand loop ulit. Pero ito, is i-fold natin. I-fold natin ngayon to. Ilalagay natin dito sa, i-insert natin siya from bottom to top. So, yan. So, ganito yung magiging kalalabasan ngayon ito. Yan. Kung satisfied na tayo dun sa ano kanina. Yan. Yon. Ito siya. Ganyan. Ganito yung magiging itsura ngayon nung ano natin, tracker hitch natin. So, ito. So, kapag nirelease mo to, magre-release din siya. And then, this is the, ano, ito yung ginawa natin match kanina. Yan. Ito. So, that's what we call the tracker hitch. So, now, gagawa naman tayo ng stopper nut. Ang stopper nut natin ito yung sa dulo, di ba? So, ang gagawa lang natin is gagawa lang tayo ng underhand loop. Underhand loop, yan. Dito, underhand loop. Tapos, ito, insert lang natin from bottom to top. And, hindi natin siyang hilain. This is what we call the stopper nut. This is what we call the stopper nut. Ito po, okay? So, the next one is the figure 8 nut. Para lang din siya sa ng stopper nut natin. So, gagawin natin, kailangan ito yung dulo natin, di ba? So, ito yung isang sa end natin. So, ang gagawin lang natin, gagawa lang tayo ng underhand loop. Yan. Pag nakagawa tayo ng underhand loop, i-round over lang natin siya. Ito, round over lang natin siya. So, ngayon, parang may nakikita tayong 8. And then, i-insert natin siya from bottom to top. Tapos, pwede natin siyang hilain. So, ganito yung itsura ng figure 8 nut. Yan, di ba? Nagmumukha siyang 8. Yan. Ganyan ang itsura ng figure 8 nut.